Akira. Sino ba yun? Debbie? Grabe siya. Siya yung abogado. Abogado, ha? Bigati naman pala iba pong kaibigan, ha? Little Lord Teddy. Anong Little Lord Teddy? Teddy, Oo, sige na nga. Ito naman, nagbibiro lang ako eh. Pero nakakapagtaka, tinawag ka ng abogado yun na Little Lord Cedric. Ano kaya ibig sabihin mo? Nakakapagtaka, no? Kahit na ikaw, naguguluhan, no? O sige, Ceddy, linisin mo na itong sapatos ko. Mag-aaral ka na mag-shine. Ay! Oh, nahulog na naman. Tama na nga, hindi mo yata ito kaya eh. Ay! Oh, ano ba? Kaya ko naman eh. Laki-laki kasi nitong brush eh. Oh, malinis na mukha mo. Salamat, Mami. Salamat sa pagmamalasakit mo, anak. Pero sinabi ko na naman sa'yo, hindi ka obligado magtrabaho. Responsibilidad ko yun. O, maglaro ka na lang ng baseball. O kaya, gawin mo kung anong gusto mong gawin. Pero, Mami, gusto kong tulungan ka. Kasi nahirapan ka na eh. Gusto ko mabawasan ang problema mo. Salamat, anak. Pero ako na lang ang magtatrabaho. Kaya ko namang buhayin tayong dalawa eh. Ang hirap talaga ng mag-shine ng sapatos. Kasi ang laki-laki naman ng brush eh. Lagi na lang nalalaglag. Pero si Dick, ang galing-galing niya, Mami. Kayang-kaya niya. Oo, anak. Pero sa kanya, nakain na tayo. Opo. Mami, nakita kami ni Mr. Havisham kanina. Ha? Si Havisham? Narito ba si Havisham sa New York? Opo, nagulat din nga ako eh. Saka alam niyo, Mami, may tinawag sa akin eh. Ako raw si Little Lord Cedric. Mami, bakit? Ano nangyari? May sinabi ba ako masama, Mami? Ano ba nangyari sa akin? Masyado lang kasi ako nabigla sa sinabi mo. Dumulan sa kamay ko yung hawak ko. Kuha po akong basahan. Alam ko kung bakit nandito na naman sa New York si Mr. Havisham. Alam ko. Sigurado ako. Inutusan siya ng ama mo para kunin si Teddy. Gusto nila ang gawin si Teddy sa akin. Pero hindi mangyayari yun. Iingatan kong hindi kami magkahiwalay. Gaya ng pag-iingat na ginawa mo sa aming dalawa noon. Kaya, Jane, huwag mo naman kaming pabayaan. Utang na loob, Jane. Kahit anong mangyari, huwag mo kaming papabayaan. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ganda pala ng boses mo, Catherine. Talaga? Kapag malaki na ako, magiging sikat ako manganganta. Isang araw, sabi mo gusto mong maging artista ka. Tama! May isang araw yun. Iba na ngayon. Kasi alam ko na mas bagay ako kumanta kaysa umarte. Sa'yo ko lang sinabi ito, ha?
Kasi special ka sa akin. Do, re. Hintay ka namin buong araw. Oo nga, hindi tuloy kami nakapag-ensayo. Oo. Pasensya na kayo ha, kasama ko si Diklapon eh. Ano ba kayo? Di ba kayo mga kilos kung wala si Teddy? Ba, hindi yata, hindi kami ganon. Diba? Hindi talaga. Kaya lang, mas masarap kasama si Teddy. Bangit ang laro namin baseball eh, pag wala si Teddy. Ikaw kasi, hindi ka ba naigit pag lagi mo kasama si Teddy? Ibang klaseng tanong yan. Dito naman si Teddy ha. Teka na nga, ang gulo-gulo ka usap na mga yan eh. Ako kulit. Do, re, fa, sol, la, si, do. Uy, bakit siya ganon? Tayo na kayo. Abat! Naku! Isip bata pa talaga mga yun, oo? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Totoo nga, naging miyembro na ng koro si Catherine. Oo, pinili raw siya. Kaya nga sabi ko noon, kapag dumating ang araw na ito, ipagagawa na lang siya ng uniforme kay Annie. Alam kong kaya niya yun. Tama, mabuti pa nga. Talaga namang mahusay manahi si Annie. Kaya lang, baka di kaya ng katawan niya ang manahi. Kaya tuloy nag-aalala ko. Sa bagay nga, kagagaling lang niya sa sakit. Baka mahina pa ang kanyang katawan at hindi niya makayanan. Ang hirap naman kasi kapag may ipinagawa tayo kay Annie, sige lang siya ng sige. Ay, tanga, hindi niya kaya. Sino kaya yun? Ewan? Magandang araw sa'yo, Miss Annie. Sir Havisham, inaasahan ko nga ang iyong pagdating. Inaasahan mong darating ako ngayon, Miss Annie? Oo. Alam na alam ko na darating ka, Mr. Havisham. Huli na naman si Eric. Di pa naman na nagyaya na mag-baseball dahil patapos ng klase. Eddie, maglaro na lang tayo kahit wala pa si Eric. Ang tagal-tagal niya eh. Ika sandali, mas maganda maglaro pag nandito tayo lahat. Eddie! Uy! Ito lang kami eh. Sorry hindi ako makakalaro. Ay, naku, patay! Pinagintayin mo kami tapos hindi ka pwede. Sa hindi pwede. Kailangan ko tulungan ng daddy ko. Importante kasi yun eh. Bakit? Ano po gagawin ninyo? May natanggap na bagong trabaho ang daddy ko. Kailangan tulungan ko siya. Apurahan eh. Ano nga ang gagawin niyo? Magbubuhat kami ng mga bato. O sige, tutulungan ko kayo, Eric. Huh? Tutulungan mo siyang magbuhat ng bato? Kung ba tayo tutulong, mas mabilis matatapos ang trabaho. Di makakasama pa natin maglaro si Eric. Ibig mo sabihin, pati kami tutulong sa'yo. Bakit kasama pa kami? Di parang exercise na rin natin yun para na rin tayo naglalaro ng baseball. Diba? Tama si Teddy. Sige na nga. Tulong na rin ako. Yan. Naku, salamat. Salamat sa inyo lahat, ha? Magtsaan muna kayo. Salamat, Miss Annie.
Ano po ba talaga sadya ninyo, Mr. Havisham? Miss Annie, alam niyo na siguro kung bakit ako narito, kung anong dahilan, kung anong sinasadya ko sa inyo. Kung napunta kayo dito para kunin si Teddy, hindi ako makakapayag. Pero hindi maaari yun. Si Master Cedric na lamang ang nalalabing tagapagmana ng angkan ng mga Dorincourt. Kaya natural lamang na sunduin ko siya. Naunawaan ba ninyo ako? Mr. Havisham, anak ko si Teddy. Anak ko siya. Miss Annie, huwag niyo rin kalilimutang anak din siya ni Kapitan James. Si Master Cedric ay isang berdaderong tagapagmana ng mga Dorincourt at siya ay magiging si Little Lord Cedric. Little Lord Cedric? Tama. Little Lord Cedric. Yun ang titulo ng tagapagmana ng mga Dorincourt. At si Master Cedric, ang Little Lord Cedric, Miss Annie. Teddy ko? Magiging Little Lord Cedric? HD encode by Carlolo 16. Miss Annie, tumutol man kayo hanggang gusto ninyo. Kailangan dalhin ko pa rin si Master Cedric sa Inglaterra. Hindi. Hindi maaari. Ako ang magpapalaki kay Teddy. Maaari ba? Umuwi na lang kayo sa aking biyanan? Tutol ako sa gusto niyong mangyari. Dahil ayaw rin ni James noon. At ang kagustuhan ni James ang masusunod. Naiintindihan ba ninyo ko? Yun ang sabihin ninyo sa aking biyanan. Imposible sinasabi mo, Miss Annie. Nais ng inyong biyanan, ng konde, na si Master Cedric ay lumaki sa Inglaterra para mamuhay bilang isang dugumbugaw. At hindi naman ako makakapayag na mawalay sa akin ang aking anak dahil sa makasariling dahilang gaya niyan. Makasarilim, Miss Annie, naisip na ba ninyo ang tungkol sa kinabukasan ni Master Cedric? Ha? Ipagpaumanhin ninyo kung nakapagsalita ako ng wala sa lugar. Pero hindi ko maisip na kaya ninyong mamuhay sa... Ang ibig kong sabihin, ano na lamang ang mapapala ni Master Cedric sa ganitong kamiserableng lugar? Samantalang kung mamumuhay siya sa Inglaterra, makapag-aaral siya sa pinakamahusay na paaralan at kalaunan, si Cedric. Pagmemay-ari ng isang napakalawak na lupain. Siya ang magiging susunod na konde ng Dorincourt. Yan ang nakalaang kapalaran para kay Master Cedric. Ngayon, sa kabila ba ng lahat ng aking sinabi sa inyo tungkol sa kapakanan ni Master Cedric, hahadlangan pa ninyo ang kanyang magandang kinabukasan, Miss Annie? Mag-ingat kayo mga bata, baka kayong nasaktan, ha? Oo, sir! Salamat sa tulong mo! Salamat, Teddy, ha? O, di ba sabi ko sa inyo, para na rin tayo nag-exercise? Oo nga! Para na rin tayo nag-baseball. Oo nga! Sabadot ang gusto ko. Ako din! Siya ang magiging susunod na konde ng Dorincourt. Tandaan ninyo ang sinabi ko, makataya ang kinabukasan at kaligayahan ng inyong anak. Totoo ba? Nakataya ang kinabukasan at kaligayahan ng anak ko?
Wala pa si Teddy. Nasaan kaya siya? Ako. Baka si Travis yan. Medyo ginabinga kami ng mga bata eh. Sina Roy, Mickey at Bob, tumulong-bing sila sa akin eh. Kaya medyo napaagang aming trabaho. Medyo gabi ko na nga napauwi si Sedi, kaya nag-aalala ko na baka ikaw naman ay nag-aalala din. Pinauwi ko na siya at pasensya ka na ha. Salamat. At paano, Ani, ako yung pagpapaalam na. Salamat, Michael. At siya nga pala, Ani, ako yung masaya sapagkat ang ating mga anak ay magkaibigan. Oo nga. Mabuting bata ka pa sina Eric at Teddy, di ba? Tama. Mabait na bata talaga si Teddy. Teddy. Sige na, bila na, Teddy! Strike! Paano naging strike? Kaya mo! Sabi ko, strike! Ano, may reklamo? Eh, dito bumagsak yung bola eh! Strike ba yun? Kahit na saan! Bumagsak! Sabi ko, strike! Hindi naman strike yun eh! O sige, sabi ni Teddy, hindi strike. Kaya sige. O bambira naman ang pag-classic ang umpire. Ito na ang bola, Teddy! Ready na! Ano ka ba? Parang wala ko matang tumira eh! Strike ka na! Ingat!
Miss Annie, kahit na tumutol kayo ng tumutol, sasama ko pa rin sa Inglaterra si Master Cedric. Gusto ko siyang makita at makausap. Hindi. Ako magpapalaki kay Ceddy. Kahit kailan, di siya mapupunta sa inyong mga kamay. Hindi pwede. May kapalarang naghihintay kay Master Cedric. Parahanin mo ako, Miss Annie. Mr. Havisham, tigilan na ninyo kami. Maaari ba? Tigilan? Bakit? Mula nang mamatay si James, si Ceddy, siya na lamang ang dahilan para ako'y mabuhay. Ikamamatay ko kung mawawala ang aking anak. Dito kayo. Naagawin mula sa akin ang aking anak na si Ceddy. Napakalupit ninyo. Mami! Huh? Mami, bakit kayo umiiyak? Wala ito, Ceddy. Napuwing lamang ako. Sabi siya, malis na kayo dito! Master Cedric? Ceddy, alis na kayo dito! Inuulo lang yung mami ko eh! Ba't kayo siya pinaiyak? Malis na kayo, ano na sa inyo? Galit na si Cedric. Paano na ngayon ang mga plano ng kanyang dugumbughaw na lolo sa Inglaterra? Abangan ang kasaysayang ito. Cedric, ang munting prinsipe.